Ang Ephesians chapter 2, verses 8 to 9 ay nagpapatunay na ang naligtas ng minsan ay ligtas na magpakailanman. Sabi sa verse 8, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Ayon sa Biblia, ang biyaya ng Diyos nangangahulugan ng kanyang kagandahang loob. Bagamat hindi tayo nararapat sa kanyang harapan, tayo mga makasalanan, ay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, sinasabi ng Biblia, ito ang dahilan ng kanyang biyaya na ibinigay niya sa atin. Sabi niya dito, "For by grace are ye saved." Saved, kung papansinin niyo sa English, saved, past tense, sila ay nangaligtas na. Ligtas na po sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, pwede mo nang masabi na ikaw ay ligtas na. Bagamat sinasabi ng Biblia na ang tao kapag sumampalataya siya, ay ligtas na siya. At sabi niya, "And that not of yourselves," hindi ito sa inyong sarili. Hindi mo niligtas ang iyong sarili. Ito ay regalo ng Diyos. Ang Diyos, ang kanyang regalo ay buhay na walang hanggan. At ang pag sinabing regalo ay libre, walang bayad. Binibigyan niya sa atin ng buhay na walang hanggan, na walang bayad. Ang kailangan mong gawin ay sumampalataya. Sa verse 9, sinasabi niya, hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi ng mga gawa upang walang maipagyabang ang sinuman. Karamihan ng tao ang paniniwala para maligtas sila ay kailangan gumawa para maligtas. Ang sinasabi ng Biblia, hindi gawa mo ang magiging dahilan para papasukin ka ng Diyos sa langit. Kung naalala nyo sa Matthew chapter 7, sinasabi doon, Panginoon, sa iyong pangalan na nagpalayas kami ng demonyo, sa iyong pangalan ay marami kaming ginawang dakilang mga gawa. Pero bakit hindi sila pinapasok sa langit? Dahil nagtitiwala sila sa gawa. Sinasabi ng Biblia, ito'y hindi sa ating mga gawa para wala tayong maipagyabang. Hindi tayo maliligtas ng ating mga gawa sapagkat ang ating gawa ay hindi perpekto. Pero ang ginawa ni Jesus ay perpekto. At pag ikaw ay nagtiwala kay Kristo, nakamtan mo ang kaligtasan kaagad-agad. At yung regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan ay napasayo. Ano ang regalo niya? Walang katapusang buhay. At pag sinabing walang katapusang buhay, wala nang katapusan ng iyong kaligtasan. Hindi ito na may maintain sa pamamagitan ng gawa. Binigyan ka ng regalo ng Diyos. Halimbawa, binigyan ka ng regalo ng isang tao, pero kailangan mong sundin yung utos niya. May regalo ako sa iyo, pero yung ayoko, wag mo nang gagawin. At yung mga gusto kong gawin mo, yun ang gagawin mo. Hindi na siya regalo. Meron na siyang kondisyon. Ang regalo ng Diyos, ang ating kaligtasan, walang bayad. Hindi mo siya kailangang pagtrabahuhan. Hindi siya reward. Siya ay regalo. At nakamtan mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng iyong kabutihan, hindi ng pagsisimba mo, hindi ng pagiging faithful mo, kundi dahil sa pagtitiwala mo lang sa Panginoong Jesucristo. At ito ay dahil sa kanyang biyaya. Ito ang patunay kung bakit ang naligtas ng minsan ay ligtas na magpakailanman.